Jesus. Purihin ka, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa araw na to. Patuloy ka namin, Panginoon, pinasasalamatan, pinupuri, Panginoon, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Patuloy nga po ikaw ang maghari, Ama, sa oras na to. Patuloy na ikaw maparangalan, Panginoon, sa mga oras na to, Lord God, at maluwalhati ang iyong pangalan sa pamagitan ng bawat buhay ng bawat isa, O Diyos. Panginoon, sa mga oras na to, patuloy po akong nagpapahugas sa iyo, nagpapasiyasat, nagpapalinis, Panginoon, ano man ang nakikita mong bahid ng karumihan sa aking puso, sa aking buhay, Panginoon. Ama, siyasatin mo, Panginoon, at patuloy mo po akong pagkalooban, Panginoon, ng malinis na puso, Ama, na makapagpahayag ng iyong banal na salita, O Diyos, at patuloy, Panginoon, maging karapat-dapat sa harapan mo, Ama. Alam ko, Lord, na lahat ng ginagawa namin ay isang maduming rasahan, Panginoon. Pero dahil sa iyo, Ama, kami po, Panginoon, ay nagiging righteous sa iyong harapan. Kaya kami nagiging karapat-dapat, Panginoon, hindi dahil sa sarili ng gawa, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Kaya naman po, Ama, sa mga oras na to, patuloy mo kaming pagkalooban ng karunungan na nagmumula sa iyo. Talino, Panginoon, at kaunawaan, Ama, na mas maunawaan namin ng higit na malalim, Panginoon, ng iyong banal na salita. Patuloy kang mangusap sa amin, samahan mo kami sa oras na to, maranasan namin ang manifestation, Panginoon, hallelujah, ng mensahe mo na siya namin i-apply sa aming buhay, mahakbangan namin, Panginoon, ng may katapatan, O Diyos. Lord, purify us, sanctify us, Panginoon, sa iyong mga banal na salita, dahil pinagpala mo ang iyong mga banal na salita sa inspirasyon ng banal na Espiritu, Panginoon, na nananalalantay sa aming mga buhay. Salamat po, O Diyos, ikaw maparangalan, tago mo ako sa iyong likuran, ikaw ang magliwanag sa aking buhay, ano man ang sambitin na aking mga bibig, Panginoon, patuloy na karangalan, tanggapin mo. Patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan ng aking buhay, O Diyos. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Amen. So tayo po ay dumako po ng mabilis sa ating mensahe. Praise God. So ang pag-uusapan po natin ngayon is about po sa preparation for mission, ng atin pong mensahe. Meron pong 3 points na binigay po sa atin. Amen. At ang labo. Amen. So sabi dito, sa panahon natin ngayon, makikita natin na sobrang dami po ang dahilan kung bakit nagiging tayo. Okay, malabo. Tensyonado. Ayan. Marami daw pong dahilan para maging tensyonado tayo sa atin at maging aligaga tayong mga tao sa panahon po ngayon na atin pong nararanasan. So dito po ipapaunawa sa atin sa introduction kung ano yung nagaganap sa ating mga tao ngayon. Napakarami din na nagiging sanhi ng mga kaba natin, stress na nanggaganap sa atin katulad po ng mga nangyayari ngayon. Hindi lang daw ito basta mental, kasama po yung ating emosyonal. Minsan nga daw po sa sobrang stress natin, naaapektuhan pa pati ang kalusugan natin. Amen? So, nagiging sanhi yun na para tayong nagkakaroon ng sakit. Diba? Nagkakaroon tayo ng high blood pressure. Minsan po, nauuwi ito sa mga sakit sa puso. Kasi kahit wala kang sakit sa puso, nagkakaroon ka ng sakit sa puso. Sa dami ng iniisip mo, sa dami ng mga bagay na hindi mo naman dapat problema, pinoproblema mo. Kaya kahit wala kang sakit sa puso, nagkakaroon ka tuloy ng sakit sa puso. Masyadong emosyon mo, 'di ba? Kapag may nagkasalitang ibang tao sa'yo, kahit wala kang sasakit sa puso, may tumatarget sa puso mo na parang pinipiga, 'di ba? Maraming bagay po, na parang nagiging sanhi ng mga problema natin, tension natin, stress natin, minsan dahil din sa sarili nating kagagawan. Minsan we're out of feelings, 'di ba? Nakakapagsalita tayo hindi maganda. Minsan pag konsumi ka na, kahit yung anak mo walang kasalanan, nadadamay mo. 'Di ba? Sa dami ng nangyayari, 'di ba po? Pero mali. Mali yung ginagawa natin na gano'n, po. At dahil dito po, nakikita natin yung sekreto daw po. Papakita sa atin yung sekreto na mapayapang buhay ni Moises. Na kahit pa may mga challenges sa buhay niya, ang pangunguna ng kanyang mga kababayan yung inuna niya. Sabi po dito sa Bilang 12:3, si Moises naman ay isang taong mapagkumbaba higit kanino man
na buhay sa ibabaw ng lupa. Si Moises daw po isang tao mapagkumbaba, no? Na higit pa sa nakita ng Diyos kanino man na nabubuhay dito sa ibabaw ng lupa. So sabi dito, walang kailangang patunayan si Moises sa ibang tao. Siya ay may inner peace na po, at confident, kaya nakukuha niyang magpakumbaba sa lahat ng mga pagkakataon. Ang sekreto ay alam niya ang sagot sa tatlong mahahalagang tanong sa buhay na dapat nating masagot ng tama. No po? So ito po dito sa ating mensahe ngayong araw na to, no? Si Moises, sa buhay ni Moises, sinahalimbawa si Moises dito kung paano siya namuhay noon, na wala siyang alinlangan, na po, wala siyang, may confidence siya, andun yung inside na peace niya, na po, na pinakita niya sa kanyang pamumuhay at pananampalataya sa Panginoon. Wala siyang dapat patunayan sa tao, na dapat tayo din po nasasagot natin yun, no? Wala tayong dapat patunayan sa tao. No, hindi ang opinion ng tao ang magdedetermine kung sino ka. No po, kapag kilala mo ang sarili mo sa harap ng Panginoon, it's not their opinion, ano man ang sabihin nila, nothing sa word nila ang magdedetermine for who you are, not your past, hindi ang nakalipas mo ang magdedetermine who you are. Kaya napakahalaga na kilala mo ang sarili mo sa harapan ng Panginoon. Amen? So, dito, makikita na natin yung 3 essential. No? Pag sinabi essential, mahalaga na mga tanong na dapat isettle natin para magkaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga isip. Kasi ang isip po ay makapangyarihan. Ang mind ay powerful. No? Kaya dapat, kung anong pinapasok mo sa isip mo, sabi nga kung anong iniisip mo, yun ang magiging buhay mo. Sinabi po sa Proverbs yan. Kung ano yung mga iniisip mo pa lang yun ha. Kasi sometimes ang iniisip is prayer. Prayer yan. Nababasa ng Panginoon yung mindset mo. I never said na nababasa to ng kaaway. Pero ang Panginoon nakikita niya yung iniisip mo. Kaya sometimes magtataka ka, 'di ba? Parang ito pa lang yung iniisip ko, bakit nangyari? Sabi ko na nga ito yung mangyayari. Bakit? Nagmamanifest sa buhay mo yung negativity. Kaya you have to think positive. No, ang krus positive 'yan. Kaya dapat you have to even miracle pa 'yon, you have to think positively. Hindi negative, hindi ka nega. No po. So dito ang tatlong essential na po na para magkaroon ka ng peace, ng inner peace or peace of mind. Who am I? Yun yung mga tanong. Second po is who do I want to be? And the third is who is important in my life. So first point natin, who am I? Sino ba talaga ako? Diba? Yun yung tanong is, who am I? Sino ba talaga ako? Kapag tinatanong ka ba ng ganitong mga tanong, diba? Ano yung naisasagot mo? Maaring sabihin mo na isang matagumpay na inhinyero ka, diba? Engineer ka, diba? Magaling kang negosyante, sikat kang vlogger, o kaya kolektor ng mga mamahaling kotse. Diba? Ano ka ngayon? Diba? Sikat ka bang OFW? Ang trabaho mo katulong, diba? Sikat ka na nagpapahayag, 'di ba po? Sikat ka sa tsismisan. Ano yung identity mo? No, saan ka nakikilala? Sikat ka ba dahil mabait ka sa baryo ninyo? Pinakamabait kang anak, 'di ba? Ano yung achievement mo na pwedeng alalahanin sa'yo? Sa mga bagay o relasyon, 'di ba? Achievement mo na hindi maaaring maging identity. No, yung mga achievement ng tao sa mundong ito, kahit na napakakilala mo pang presidente or hindi yun ang pwedeng maging identity mo. No po, pag sinabing identity mo, yung pagkatao mo, hindi pwedeng maging, yun yung permanente mo na nandun ka na. No, lahat ng yun is, temporary. Lahat mo ng achievement mo sa mundong ito, no, pag hindi about kay Lord, hindi mga bagay na kapuri-puri, ganap, mabuti, di ba? Lahat yun mawawala. Kaya sometimes, minsan nga pag nagdadasal tayo, ano ba yung dinadasal mo? Nagdadasal ka lang ba ng pagpapala sa'yo? Nagdadasal ka ng protection sa pamilya mo? Nagdadasal ka ng blessing sa lamesa mo, pagkain? Ano yung mga dinadasal mo? Damit, di ba? Kasi lahat ng yun mawawala, kapatid. Sometimes you have to know the importance of what is your prayer. Ano ba yung prayer mo? Di ba kasi sometimes you miss the importance of prayer. Hindi mo napapansin, puro na lang hingi-hingi yung hinihingi mo. No? Even protection, di ba? Walang masama, hindi ko sinasabing masama na hingin mo lahat ng yan. Pero sometimes you miss the point na makuha
yung mind ni God kapag nagdadasal ka. Sometimes, nasabi mo ba sa prayer mo na, Lord, I want to have mind na katulad ng mind na meron ka. Kasi, why? Now, why? Bakit ko sinasabi to? Sometimes, yung mga hinihingi natin, damit, blessing, protection, it is already given. Healing, already given. It's all already given. Given na po lahat yon. Na pagkilala mo yung identity mo sa harap ng Diyos, oh, I am a daughter of God. I am children of God. 'Di ba? Kapag ikaw children ng God, lahat ng hihingin mo sa Panginoon, 'di ba? Kapag sa tatay mo kahit galit siya sa 'di ba? Sa nanay mo kahit galit siya sa bibigay pa rin niya pag makakabuti para sa 'di ba? Kaya ikaw, dapat alam mo yung pinapanalangin mo. Hindi lang puro hingi na hindi ko sinasabing masama yung mga paghingi na yun. Kasi pero kung naintindihan mo yung sitwasyon at katayuan mo, identity mo sa harap ng Panginoong Diyos, that is already blessing na sa'yo. Kasunod na yun ng pagtanggap mo bilang anak ng Diyos. Lahat yun tinatanggap mo. 'Di ba? Kasi sabi ni Lord, if you are with me, I am the gate. Sabi niya. If you are with me, I am the bread. 'Di ba? If you are with me, kasi pag gate siya, ibig sabihin protection, protektado ka. 'Di ba? May gate siya ng mga tupa niya, protektado ka. Hindi mo na kailangan pang ipag-pray na, Lord, protectionan mo ako. Ganun. Kasi it's already given eh. Kung naisip mo lang po na po, I'm not contrary sa mga prayer ninyo. But then, no, I want you to realize na, oh no, di ba? Given na yun because you're a child of God. Walang children of God na hindi po proteksyonan. Sabi nga ni Lord, protektado ka. Walang sino man na makakaagaw sa'yo sa kamay ng aking ama at sa kamay ko. It is the word. Di ba? Hindi ko sinasabing huwag kayong mag-pray ng protection ng ano. That's all. That's given. Pero, di ba po, mas magandang nauunawaan mo yung word. Kasi dapat mas makuha mo yung mindset ng Lord. 'Di ba? Na mas, Lord, magkaroon tayo ng isang mind. Kasi sa 1 Corinthians 2, nandun yun eh, na maging isip ng Diyos yung isip mo. Dapat yun yung mga bagay na pinagpe-pray mo. 'Di ba? Yung maging katulad ka ng Christ-like. Hindi yung puro pang sarili lang, pang pamilya lang, 'di ba? Walang pang ibang tao, puro mga selfishness. Kaya, ano po yung tamang sagot, 'di ba? Kapag ikaw ay nananampalataya ikaw ay nananampalataya sa Panginoon at naging anak ka niya, 'di ba? Anong identity at permanenteng galing sa Diyos na hindi dito sa mundo? 'Di ba? Kung ikaw ay bagong nilalang at nilikha ka ng Diyos na may layunin, katulad ni Moises, 'di ba po? Dapat naninindigan ka sa tunay na identity. Kaya napakahalaga kung alam mo kung sino ka. Amen? Kasi ang anak hindi pinagdadamutan yan. Ang anak, iniingatan yan. Tingnan niyo yung mga pagpapalagi niyo sa mga anak ninyo. Hindi pa hinihingi ng anak niyo, binibigay niyo na. 'Di ba? That is the Father. Saan niyo nakuha identity na yun? Kasi ganun si God. Hindi mo pa sinasambit ng labi mo, alam niya na yung pangangailangan mo. Sabi niya, by my grace, sabi niya nga my grace is sufficient sa'yo araw-araw. Kaya sabi sa Hebreo 11:24, sabi doon, dahil sa pananampalataya tumanggi si Moises nang siya'y magkaroon ng sapat na gulang o tawagin siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Kung susundin nyo ito, no, kasi nabasa ko na to before, yung mas pinili niya kasing maglingkod sa Diyos kaysa sa kayamanan. Kasi alam niya na yung paglilingkod sa Diyos, it is last forever. No? Kaya nga hanggang ngayon, tingnan nyo, pinag-uusapan natin si Moises. Bakit? Lahat ng ginawa ni Moises nakatatak, nakasulat. Kasi it will never fade. Sabi nga ng Lord, lahat ng mga bagay sa mundo mawawala, but my word will last. 'Di ba? Forever. Kaya hanggang ngayon, kahit mamatay ka ngayon, kahit mamatay na tayo lahat, pag-uusapan pa rin si Moises na ibang tao sa mga susunod na henerasyon. Bakit? Kasi yung ginawa niya, 'di ba? Na ginawa ng Panginoon sa buhay niya, nung sinend siya ng Diyos, 'di ba? Naging tatak 'yun. Kaya hanggang ngayon pinag-uusapan natin siya, 'di ba? Alam ni Moises yung identity niya bilang isang Hudyo at hindi isang Egyptian. Kaya nga pinanganak pa lang si Moises, tingnan niyo. Alam niyo ba na kayo pag pinanganak kayo takot na takot yung demonyo na mabuhay tayo sa mundong ito kasi alam ng demonyo kung anong identity natin. Kawangis tayo ng Diyos. Kaya tingnan nyo kung titingnan nyo, even sa pangakapanganakan ni Moises, may gusto nang pumatay sa kanya. Si Jesus Christ, nung pinanganak siya, gusto na rin siyang patayin. Bakit? Kasi meron tayong katangian na hindi katangian ng kaaway. Amen po ba? Nare-receive nyo po ba yung message ng Panginoon?
Ipapanganak ka pa lang. Kaya nga gusto niya ng abortion. Gusto niya kasi bakit? Pag nabuhay ang tao at nakilala ng tao ang identity niya sa mundo, matatalo ang kalaban. Matatalo ang kaaway, lalo na pag kilala mo yung identity mo. Bakit? Kasi sabi ng Lord, hihigitan mo pa nga siya eh. Magagawa mo yung mga bagay na nagawa niya. Kaya niya kailangan mamatay para may bigay sa'yo ang kapangyarihan ng Holy Spirit to do the things na purpose mo at mission mo sa mundong ito. Kaya lang kapatid, sometimes you don't want to accept. Hindi mo mapaniwalaan na pwedeng gawin ng Diyos yon. Kasi si Lord meron siyang isang mindset. No? Kung paano gagawin yun ng Panginoon, hindi mo yun problema. Sometimes, you are acting like a Holy Spirit, kaya hindi mo ma-receive yung gift ng Lord. Hindi mo ma-receive yung power niya. Bakit? Mas magaling ka pa sa Diyos. Paano mangyayari yon? Magtatanong ka pa. Si Lord po, hindi pa bago-bago ng isip. Pag nagbigay siya ng gift sa'yo, gagamitin niya yung kakasangkapanin niya. Ang kailangan mo lang gawin, mag-obey. Desisyonan mo na mag-obey sa Diyos. Kasi kahit bigyan ka ng magandang boses, 'di ba? Kung hindi mo naman ginagamit para sa Panginoon, anong halaga ng boses mo? May maganda kang ang boses, hindi mo naman ginagamit magpahayag ng salita ng Diyos. Magligtas dahil niligtas ka rin. 'Di ba? Hindi naman lahat ng boses lang pang-awit lang eh. 'Di ba? Mas magiging worthy ang boses mo kung ikaw ay nag-evangelist. 'Di ba? Nagaganap yung purpose ng Lord sa buhay mo. Amen? Kaya kahit sa isang malaking karangalan sa mundo na to, hindi tinanggap ni Moises na maging anak ng prinsesa. Bakit? Kung makikita mo ang identity mo, anak ka ng King of King, Lord of Lord, 'di ba? Mas pipiliin mong maging, 'di ba? Steward o katiwala ng isang Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari. Kaya nga mahalaga na kilala mo kung sino ka at sino siya sa'yo. Kaya kung matatandaan niyo yung kwento ni Moises, anong sabi niya po? Pag tinanong nila kung sinong nagpadala sa akin, anong sasabihin ko? I am who I am. 'Di ba? Ako ay si ako. Sabi niya, sabihin mo sa kanila na ako ay si ako. I am who I am. Kaya nga dapat, ang first point natin, alam mo rin kung sino ka. Kasi si Jesus, nung sinend siya sa mundong ito, alam niya na anak siya ng Diyos. Kaya ikaw dapat alam mo din. Alam mo din na anak ka dapat ng Diyos. Amen? Para sa ganon, 'di ba? Makita mo na mawala yung mawala yung insecurity mo. Kasi ganun yung nangyari kay Moises, nawala yung insecurity niya, hindi siya nahiya. Bakit? Kasi alam niya tinanggap niya. Bilang Hudyo, alam niya tinanggap niya sa Panginoon. Kasi nung tinawag siya, nag-aapoy yung puno, 'di ba? Tinawag siya ng Panginoon. Next, nung hindi niya pa alam yung identity niya sa harap ng Diyos, sinabi niya, paano ako magsasalita? Maikli yung dila ko. 'Di ba? Hindi ko kaya magsalita. Ano sabi sa kanya, Moises, sinong gumawa ng dila mo? Sinong gumawa? 'Di ba? Ako, 'di ba? I am the creator, sabi ni Jesus, sabi ng Panginoong Yahweh. Ako yung gumawa. Kaya kung gusto kong magsalita ka sa harap ng tao, makakapagsalita ka. Dahil ako ang naggawa niyan. 'Di ba? Kaya sa pamamagitan ng kapatid niya na si, yung pinaka, anong pangalan po nun? Na-blanko tuloy ako. Si Aaron po. Ay, Aaron. Aaron? Aaron. Aha. Yung high priest, no? Si Aaron, yes, si Aaron, 'di ba? Si Aaron ang ginamit na bibig niya. 'Di ba po? Kasi kapag nag-obey ka sa Diyos, hindi mo problema kung anong solusyon ng Diyos. Kasi si God, 'di ba? Solution na lagi meron siya. Hindi siya katulad ng tao na ng problema ka na doon ka na lang. 'Di ba? Si God hindi eh. Sabi ng Lord, 'di ba, Ama, 'di ba, sabi niya kung ito yung kalooban mo, ito yung magaganap. Bakit? Kasi alam niya that promises is better than problem. Amen? Hindi katulad natin mga tao, pag yung, yan, diyan ay bagyo, sige, puro na tayo, naku, hahanginin na, pa hindi natin naalala na si God, nung nabubuhay siya, sabi niya, tumigil ka. May tenga yung bagyo. May tenga, nakikinig sa kanya. Kaya nga sabi niya, sa pinakamaliit na pananampalataya mo, pwede mong sabihin sa bundok na lumipat ka. Sabihin hindi sinabi ng Lord doon na manalangin ka. Di ba? Ganun, hindi. Sabi, pwede mong utusan. Di ba? Sabi niya, sa pamamagitan lang ng kasing liit na mustasa ng pananampalataya, pwede mong utusan ng bundok na lumipat. Di ba? Kung kaya mong i-accept, 'di ba? Mabubuhay sa yung power ng Holy Spirit, 'di ba? Kaya nga naganap kay Moises, nabiyak niya yung utusan niya yung dagat na bumiyak. Actually, kung babasahin mo yung ni Moises, hindi naman sinabi doon na sabihin mo sa dagat. Sabi nga nun na bumiyak, na mabiyak siya. Hindi mo makikita doon na inutos ng Lord. Si Moises mismo ang nag-utos sa dagat na magkaroon ng daan.
Kasi bakit? Alam niya kasi yung power na meron siya. Alam niya yung kapangyarihan ng tungkod na binigay sa kanya ng Panginoon kung paano gagawin. Kasi bakit? He know his Father at he know his identity in front of the Father. They are one. Diba? Yung mindset nila, para they are one. Kaya wala yung takot. Diba? Kahit andyan na yung mga tao na naghahabol sa kanila, inutusan niya yung dagat na mabiyak. Kasi sabi sa kanya ng Panginoon, dilagay, diba, ano yung nasa kamay mo? Sabi sa kanya, nung tinatagbo niya yung Panginoon, diba, tungkod lang. Ikaw din, ano yung nasa'yo? Diba, ano yung meron ka na pwede mong gamitin para magamit mo yung purpose mo sa Panginoon at kung sino ka sa harapan ng Diyos. Amen? Ganun po yun, no? Ganun po. Tayo, we are hintil, di ba? But we are part, di ba? We are the recipient, we are the receiver of grace na dapat mga Israel na nakatanggap, ikaw na rin. Di ba? Ikaw ay anak ng Diyos kung tunay mong tinanggap ang Panginoon. Kaya sabi dito, naniniwala ka ba na talagang ang pagiging anak ng Diyos ay mas mahalaga at matatag kumpara sa mga titulo o tagumpay sa mundo? Paano mo sinasabuhay yun? Diba? Sabi po dito ni Leonard, if your identity is found in Christ, then it matter less and less what people think of you. Totoo yun. Pag kilala mo yung sarili mo, diba, sa harap ng Panginoon, wala kang pakialam sa mga sasabihin ng tao. Pero minsan kasi, kapag mas nangingibabaw yung laman mo, konting salita ng tao, apektado ka. Minsan ba't ka nasasaktan kasi may katotohanan yung sinasabi nila. Nasasaktan ka lang kasi ayaw mong tanggapin. Totoo naman, 'di ba? Kasi bakit? We have weakness. May weakness tayo, may mga kainan tayo, and that is a gift. Regalo din ng Lord 'yan. Bakit? Sa panahon na mahina ka, malakas ako. My power is perfect, sabi ng Lord. 'Di ba? Para makita mo na you need savior. Sa panahon naman na mahina ka, may sakit ka, you need savior para hindi ka magtiwala sa sarili mong kaunawaan, sa sarili mo lang. Alam mo rin na 'pag anak ka, kaya mo lumapit sa tatay mo, "Lord, I need healing." 'Di ba? 'Yun yung anak. Iba ang ano ng anak. Kaya tingnan niyo yung ano, yung dalawang prodigal son, 'di ba? Nung sinabi niya, nung ipaghahanda niya yung nag-ano, yung anak na umalis, 'di ba? At nagselos yung isang anak. Anong sabi nung isang anak? Nandito ako sa tabi mo pero hindi mo ako pinaghanda, hindi mo ako inano. Anong sabi ng Diyos sa kanya? Anak, lahat ng meron ako sa'yo, hindi mo ba alam? 'Di ba? Yun yung pagkakamali niya. Oo, nasa kingdom ka ng tatay mo, nasa paghahari ka, nasa ilalim ka ng kingdom ng tatay mo, pero hindi mo alam kung anong pagmamay-ari mo. Yun yung problema ng tao. Sinasabi mong anak ka ng Diyos, sinasabi mong tatay mo si God, pero hindi mo alam yung power mo, yung kapangyarihan mo bilang anak. Kaya yun yung nangyari sa alibughang anak, 'di ba? Naka-stay siya sa tatay niya, 'di ba? Pero mas nakita niya yung binigay na blessing dun sa kapatid niya na nagpasaway at bumalik. Pero hindi niya na-realize na lahat ng meron doon kanya din. Eh ano ba kung magkatay siya? Tatay niya 'yun eh. 'Di ba? That is the problem sa atin. It's hard for us to accept. Sinasabi na nga ng Lord na go and make disciple, 'di ba? Sabi gano'n, tayo ayaw natin kasi bakit? Nahiya, nakakaya, ano sasabihin ng tao? Baka sabihin niya pa, dati prostitute ako, tapos ngayon nag-aano ako ng Panginoon. Baka sabihin niya, dati may kabit nga ako, tapos ngayon nagpapahayag ako ng Diyos. Di ba? Mas matters sa'yo yung sinasabi ng tao kesa yung inuutos ng Diyos. Di ba? It depends saan ka nakapokus. Kaya nga pag may problema ka, pag nakita mong mas malaki problema mo, mas malaki problema mo. Pero pag nakita mo mas malaki yung Diyos mo, mas malaki yung Diyos mo. Di ba po? Then second point natin, who I want to be. Who you want to be. Di ba? Ano yung gusto mong maging? Magiging sagot mo dito na kinalaman sa iyong purpose, na may kinalaman sa iyong purpose, sa goal mo sa buhay. Dahil alam ni Moises ang kaniyang purpose at goal niya, natuto siyang gumawa ng tamang desisyon. Sa pagtanggap po sa Panginoon, di naman automatic talaga ano ka na agad. Gano'n na puspos ka na, hindi. No po? Sabi sa Hebreo 11, inibig pa niyang makihati sa sa kaapihang dinanas ng bayan ng Diyos kesa sa
magtamasa po ng mga pandaigdigang aliw na dulot ng kasalanan, no? Mas inano niya mag-suffer kaysa maging wicked. Amen? So sabi ko kanina, yung weakness is regalo. Yes, regalo ng Diyos para makita mo yung power ng Lord. Pag wala ka ng emergency exit, siya ang magliligtas sa'yo. Pero kapag ang wickedness ang nataglay mo, that is wrong. Wickedness is kasamaan, kasalanan yun. No? Kapag alam mo na ito totoo, tapos ginagawa mo pa rin mali, yun yung tinatawag na wickedness. Na po, kamangmangan. Amen? So, si Moises po, tinanggihan niya yon yung pagtawag sa kanya ng mga prinsesa. Ang tawagin na maging mayaman siya, pinakamayaman siya sa pinakamayaman sa Ehipto kasi mas pinahalagahan niya yung bagay na espiritual. Na walang problema doon. Basta may kapayapaan po. Meron siyang kapayapaan. At yun yung naranasan niya. Ikaw, ano yung nagbibigay ng kapayapaan sa'yo? Amen? Kaya mahalaga po kung saan natin, kung ano yung iniisip natin na magiging tayo. Kung ano yung purpose mo. Kasi I believe dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, iba yung mga pangarap mo eh. Minsan nga, takot ka mamatay kasi sasabihin mo, sino na magpapaaral sa anak ko, ganito, ganyan, di ba? Pag wala na ako, Lord, wag mo muna akong kunin, maaga pa. Ganun yung kasi prayer ko dati. Di ba? Kasi kawawa po yung yung mga anak ko, walang magtatrabaho sa kanila. Hindi ako nakadepende sa Diyos. Pero nung nakilala ni Moises sa Panginoon, mas gusto niyang dumepende at makahati ang Panginoon sa mga paghihirap para sa kanyang mga mamamayan kaysa magtamasa ng mga material na bagay na temporary lang. At dun siya nagkaroon ng kapayapaan. Kaya dapat ikaw ganun ka rin. Na po, yung mga material na bagay sa mundong ito, 'di ba? Tayo, kumikita tayo ng pera, no? Yung pera mo, mahalaga yan kasi sabi sa mga ngaral, mahalaga ang pera, no? Paano ka nga naman magmi-ministry kung di mo nga naman maabot, 'di ba? Yung mga pangangailangan ng mga tao. Kaya nga even si Jesus Christ ba, may treasurer siya si Judas, 'di ba? Bakit? Ang pera mahalaga. Kasi hindi ka pwedeng gumalaw nang walang pera. Paano mo mapagpapala? Kaya nga ang ginawa niya kila Samuel, kila David, pinayaman niya eh. 'Di ba? Sasabihin mo anak ka ng Diyos, tapos sasabihin mo mahirap ka. Hindi ganoon. Nasabi nga ng Bible naging mahirap si Lord para maging mayaman ka. Tapos sasabihin mo, paniniwala mo mahirap ka. Hindi. Hindi ganoon. Walang anak ng Diyos na mahirap. Hindi yung sasabihin mo dito sa mundo. Hindi po. Pag nakatingin ka lang sa material, di mo makikita yung biyaya ng Diyos. Hindi mo makikita yung sinasabi niyang my grace is sufficient kapag nakatutok ka lang sa material. At naniniwala po ako that God is prospering us. Kaya nga sabi niya I do not harm you, no? Hindi ako Diyos na I want to give you prosper. May plano ko para i-prosper ka, not to harm you. Plan to give you hope, 'di ba? In the future. Tapos sinasabi mo mahirap ka hanggang diyan ka lang. It's depend on you, yung mindset mo. Kaya nga dapat binabago ang mindset ng tao. Kaya nga transformation of mindset ang ginagawa ng Lord eh. Kasi yung tao, yung pa-self-pity, papakawawa ang tingin sa sarili. Pero ang totoo, hindi. Hindi yun ang tingin ng Diyos, di ba? Kaya lang, yun ang tingin mo sa sarili mo. Kaya nga, mahalaga na paano mo tinitingnan yung sarili mo. Paano mo tinitingnan yung sarili mo sa harap ng Panginoon? Paano mo tinitingnan yung sarili mo? Paano mo magagawa yung purpose mo? Kasi hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa puso mo kung ang isip mo, di ba, at ang pagdidesisyon mo, hindi nakabase sa purpose ng Lord sa'yo. Kapag ang decision mo nakabase, ang isip mo nakabase lang sa convenient mo, you have to walk out from there sa convenient na mo para magawa mo. You have to step by faith, 'di ba? Mag-step ka by faith para makuha mo yung mga bagay na pinapagawa sa'yo ng Lord, yung mga purpose, no? Yung mga moment ng pagdedesisyon mo, katulad ng pagdedesisyon na maging alagad ng Panginoon. Na po, hindi madaling magdesisyon. Amen? Totoo po 'yun. Mahirap kasi lagi kang may pagpipilian. You have to choose. Good or bad, 'di ba? Kahit saan ka pumuntang desisyon. After decision, magdi-decision ka ulit, 'di ba? 'Di ba? 'Yun ang buhay ng tao. Kapag nakapag-decision ka, mag-aasawa ako, Lord, o magpapakasal ako. Pag nagpakasal ka, magdi-decision ka ulit. Lord, mag-aanak ba ako? Hindi. Pag mag-aanak ako, Lord, o pag nag-aanak ka na, magdi-decision ka ulit. Lord, palalakayin kong Kristiyano 'yung anak ko. 'Di ba? Pag naging Kristiyano siya, magdi-decision ka ulit because that is life. Life is about decision, about decision, about decision, about decision. Kaya nga ang pagpili sa Diyos, decision din. At sa bawat decision na yan, siguraduhin mo na mapapurihan mo ang Panginoon.
Siguraduhin mo na nakakasunod ka katulad ng pagsunod ni Moises kasi paano kang gagamitin ng Panginoon, mahalaga ang pag-iingat mo kung paano ka nagre-represent sa Panginoon. 'Di ba? Mahalaga 'yon kung paano mo nire-represent ang Panginoon kasi ikaw at ang Diyos ay iisa na. Kapag may nagmamaliit sa'yo, ang minamaliit na nila hindi ikaw, sabi ng Panginoon, ako ang minamaliit nila anak, hindi ikaw. Kaya dapat alam mo din, 'di ba? Alam mo po yung iyong ginagawa. 'Di ba? Who you want to be. Sino ba yung gusto mong maging ikaw? 'Di ba? Kasi kung kasikatan lang at pagpapasikat ang alam mo sa mundong ito, sorry for the word, po babagsak ka. Sabi nga, kung tinuturing mo yung sarili mo na mataas na at higit ka sa iba, wag. Baka bumagsak ka, baka mabuwal ka, mayabang ka na kasi masyado. 'Di ba? Pero yung mga business na malalaking mga business kung di naman nagagawa at nakakatulong sa kingdom ng Lord, anong silbi nun? 'Di ba? Konting paghingi lang ng tulong para sa mga ka-church, sa mga pastor, 'di ba? Hindi natin mahakbangan, hindi natin magawa. Anong silbi ng kinikita natin? Kundi naman tayo magamit sa kingdom ng Lord, 'di ba? Sinasabi mo na bahagi ka ng church, bahagi ka ng anak ng Panginoon, pero ang damot natin sa kanya pagdating sa pagbibigay. Sa church, 10% na lang yung hinihingi, 90% sa'yo, di mo pa maibigay yung 10%. Paano kung yung 90 pa yung kinuha, 10% lang yung itira? Paano po yun? Diba? May mga humihinging tulong. Sabi nga ng Lord, makidalamhati ka sa mga nakikidalamhati. Makisaya ka sa nakikisaya. Diba? Kasi lahat ng meron tayo sa Kanya eh. Pag iniisip mo, pag alam mo identity mo sa harap ng Diyos ha, kasi apart from you, apart from the Lord, you are nothing. Wala kang lakas magtrabaho, wala kang perang kinikita kung hindi ka pinagkalooban ng buhay kaninang umaga. Ng lakas kaninang umaga. Kasi desisyon mong matulog pero hindi mo desisyong magising. Pero bakit binibigyan ng Lord na nagdedesisyon siya na magising ka sa tuwing umaga? Kasi gusto niyang matupad yung purpose sa'yo eh. Makita mo kung anong dahilan kung bakit ka nabubuhay. Kasi ang goal natin to be Christ-like. Pag sinabing Christ-like, mabait, mabuti. 'Di ba? May disiplina sa sarili. 'Di ba po? Yun, that is Christ-like. 'Di ba? Hindi madamot. Yes, baby. 'Di ba? Marunong mag-appreciate, marunong mahabag, marunong maawa. 'Di ba? Kaya pag di mo tinataglay yung mga katangian na gano'n ng Panginoon, sino ka? Sino ka sa harap ng Diyos? Amen. So pangatlong point natin, sabi dito no sabi ni Martin Luther King, sabi niya po dito, may sinabi siya dito na hallelujah. Cowardice, sabi niya, as it is safe, then consensus as it is popular, character as it is right. So, sa pagiging coward po daw, ang as nun, ligtas ba yan? 'Di ba? Pero pag sinabi naman sa consensus as, ito yung mga pagtatanong, 'di ba? Magiging sikat ba ako diyan? Magiging fame ba ako diyan, 'di ba? Kasi yun yung mga tanong dito eh. Sa character as naman, it is right. 'Di ba? Yun yung mga tanong na dapat tinatanong natin sa sarili natin sa mga pagdedesisyon na gagawin na tama ba to, mali? Ito ba yung gusto ng Panginoon sa buhay ko o hindi? 'Di ba? Makapuri-puri ba to sa Panginoon? Maluluwalhati ko kay Panginoon pag ginawa ko to. 'Di ba? Maggo-glory ko kay Panginoon. Kasi sabi ng Panginoon no, sa mga ngaral 12:13, kung di po ako nagkakamali o magkabaligtad 13:12, ang buong katungkulan ng tao ay matakot sa Diyos at magkaroon ng obedient. Kasi ang purpose natin is maparangalan ng Panginoon to glorify Him. Hindi yung sarili natin. Kaya nga, kung yung mga bagay, sabi niya nga, kung gaano mo pinipili yung convenient kaysa sa mga kalooban ng Diyos sa buhay mo. 'Di ba? Ano yung pinipili mo? 'Di ba? Anong mga pinipili mo at pumipigil sa iyo na piliin ng Diyos at mas higit, 'di ba, na kaginhawahan. At paano mo daw ito mapagtatagampayan? Yun yung mga tanong, 'di ba, na mga tanong. Kasi sa bawat pagpili mo sa mga purpose ng Panginoon sa iyo, merong kontra 'yan. 'Di ba? Katulad sa pagbibigay, pag sa pagbibigay, 'di ba? Ano sasabihin sa'yo ng kaway mo? Kailangan nga ng nanay mo eh, kailangan nga ng tatay mo eh.
Kailangan nga ng ano mo, buong pamilya mo, tapos magbibigay ka pa. Parang gano'n, 'di ba? 'Di ba gano'n, 'di ba maraming problema, may problema ka nga rin, unahin mo muna 'yung sarili mo. Pero sabi ng Lord, ang naghahangad ng ano ng sarili, 'di ba? Siya 'yung mapapahamak. Kapag puro pansarili mo lang 'yung iniisip mo. Kasi 'yung mindset ni Lord hindi gano'n. Si Lord, He is more than others. Kaya nga tayo naligtas eh. No, kasi 'yun 'yung will ng Lord. Kasi ikaw na 'yung nagre-represent sa Lord ngayon eh. Hindi na ikaw 'yung dating Ate Rose. Hindi na ikaw 'yung dating Jonalyn, 'di ba? Kasi believe it or not, kung tayo pa'y dati natin, madadamot tayo, 'di ba? Mga selfish tayo, mga makasarili tayo, 'di ba? Ang salita ko nga noon eh, nung nag-abroad ako, bakit? Nung nag-abroad ba ako, binigyan niyo ako, tapos nung babalik ako, magsasabi kayo na mapasalubong niyo, 'di ba? Ganun ako eh. Ganun ako dati. Yun ang salita ko. Pero nung natutunan ko, 'di ba? Natututo kasi tayo kasi nga ang paghubog naman ng Panginoon sa atin tapyas-tapyas. Di mo naman sinasabi overnight ano ka na, banal ka na or ano ka, perfecto ka na, righteous ka na, 'di ba? Di mo naman maunawaan yun sa una. Kaya napakahalaga na kaunawaan kung sino ka, ano yung mga bagay na pwede mong gawin na makakalugod sa Diyos. And the next is what is the important in my life? Sabi niya, ano ba ang pinakamahalagang bagay? Sabi niya dito, para sa iyo. 'Di ba? Ang mga tanong na ito may kinalaman sa priority. Isa pang hamon na hinahanap ni Moises ay tungkol sa mga prioridad ng buhay. Para kay Moises ay yung pinapahalagahan niya sa pamumuhay para sa Diyos kaysa sa kayamanan na ito, kaysa sa safety at comfort ng proteksyon ng paraon. Alam niyo po, dito malinaw na malinaw, no? Pag hindi si God ang priority mo, lahat ng second, third mo mali na. Pag hindi si God ang number one mo, lahat ng second na plano mo, third mo na plano mo, mali na. That is priority. Yun yung tinatawag na priority. Kapag hindi siya ang number one, mali na lahat ng plano mo sa buhay, lahat ng decision mo sa buhay, lahat, name it, kung ano yon. Pag hindi si God ang una, lahat mali ka na. Hebreo 11:27, pananampalataya din ang nag-udyok kay Moises na lisanin ang Ehipto nang hindi natatakot sa galit ng hari. Matatag ang kanyang kalooban sapagkat para sa kanya nagiging para niyan makita ang Diyos. Sapagkat para niyang nakita ang Diyos. Na minsan po talaga nilalayo tayo ng Diyos sa mga tao. Minsan nga kung saan ka pinanganak, ilalayo ka, yung mga dati mong kaibigan, di mo na magiging kaibigan. Minsan ikaw naman ang nilalayuan. At pinapahintulot ng Lord na mawala sila sa buhay mo. Bakit? Hindi magawa ng Lord yung purpose na sa buhay mo kapag nakadikit sa yung mga tao na yun. 'Di ba? Sa palagay niyo po kung pinili niya na maging ano ni Paraon, hindi niya nagawa yung purpose ng Lord sa kanya kung nag-stay siya doon. Amen? Kaya yung decision niya, katambal nun yung pananampalataya. Bawat decision mo, may katambal na pananampalataya yon. Bakit? Ang pananampalataya ay isang bagay na may substance. Na kahit hindi mo nakikita, naniniwala ka that there's hope. That is faith. Diba? Kahit wala kang pera ngayon, hindi. Kasi madalas nangyayari sa akin, gumagamit po ang Panginoon. Gagamit po ang Diyos ng tao. Gagamit siya talaga na magpala sa'yo. And sometimes, bigla na lang dumadating. Na po kasi sabi nga, if God's will, God's bill. Pag will ni Lord yan, si Lord din ang magbibigay ng pondo niya, ng bill niyan. Amen? 'Di ba? Pag pinahintulot sa atin lahat para mapatunayan sa atin ng Panginoon na, 'di ba? Ito yung will ko sa iyo, hindi kita ipapahiya, anak. I will never forsake you nor leave you. 'Di ba? 'Yun ang sabi po sa kanya. Kaya napakahalaga po na what is important in my life. Ano ba? Ano ba yung kahalagahan nito sa buhay mo? No, hindi ka dapat natatakot. Hindi siya natakot na sa galit ng hari kasi mas natatakot siya. Fear of God ang mas importante. Yun ang buong katungkulan ng tao. Matakot ka sa Diyos at sumunod.
Amen? Kaya yung katauhan ni Paraon, ba't siya matatakot kay Paraon kung yun ay creator lang din ng kinreate lang ng Panginoon, 'di ba? Kasi pwede siyang ipatugis, pero alam niya rin yung katangian ng Diyos na pwede siyang iligtas, na ingatan, 'di ba? So ang ibig sabihin po, meron siyang peace of mind. Bakit? Kasi sabi dun sa verse, ay dahil sa pananampalataya. 'Di ba po? So, ibig sabihin sa buong paniniwala niya, meron pong Diyos na buhay, na hindi siya, 'di ba, hindi siya pinabayaan, 'di ba? Hindi niya pinagdudahan yung Diyos na 'yon. Hindi siya po nagreklamo. Dahil sa kaniyang kalagayan, 'di po, inalipin siya at pinahirapan. Naniniwala 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 po ako na ang priority ni Moises nung panahon na yon ay hindi po sa karangyaan ng buhay. Ang priority niya sa panahon na yon yung kilalanin ng Diyos sa buhay niya. No, at mabuhay siya sa presensya, lumakad siya kasama ng Diyos kasi sinabi din po ni Moises, Lord, sabi niya gano'n, oo, alam ko inuutos mo itong mga to sa akin, pero kung di ko mararanasan at mararanasan yung presensya mo, hindi na lang ako pupunta doon. Dapat yun yung pinagdadasal natin. Yung presensya ng Diyos ang maranasan natin sa buhay natin. Hindi puro na lang hinihingi natin, Lord, yung protection. Sabi ko nga nung umpisa kanina, di ba? Pagkain, lahat ng yan, given po yan. Di ba? By my grace, sabi ng Lord, ibibigay ko sa inyo all your needs. Sabi ng Panginoon, all your needs. Hindi kasi sinabing all your wants. Marami ka lang kasing gusto, kapatid. Marami akong gusto. Di ba? Kaya lang ang sabi ni Lord, anak, ibibigay ko all your needs by my grace. Kaya lang marami kang want. Kaya hindi lahat, kaya ang expectation mo sometimes, di ba, in-expect mo na ibigay sa'yo lahat ng gusto mo. Pero pag hindi maluluwalhati at mapaparangalan at magiging purpose ng Lord sa buhay mo, hindi talaga ibibigay yun. Kaya ikaw, bakit ka ba nabubuhay? Di ba? Dapat tayo ganun din kay Moises. Hinahangad natin yung pagharian tayo, yung buhay natin, pagharian ng Diyos. Hindi yung ikaw maghari sa pamilya mo, ikaw ang ano, di ba? Hindi ganun. 'Di ba? Ikaw yung gawin nilang Diyos dahil ikaw ang kumikita ng pera diyan sa ibang bansa, 'di ba? Na kaya minsan ang sumbat natin sa mga pamilya natin dahil sa akin, 'di ba? Ganun tayo noon, wala tayong Diyos eh, dahil sa akin kaya ka nakapag-aral, dahil sa akin kaya napatayo yung bahay na yan, dahil sa akin kaya ka may ano, baon. Hindi. Apart from you, you are nothing. Apart from the Lord, sorry po, you are nothing. Lahat yun dahil sa Diyos, kaya hanggang ngayon nakatayo ka. Pinahintulot ng Panginoon na magpunta ka sa bansa na yan. Lahat yun kapahintulutan ng Panginoon. Kasi gusto niya na makita mo yung importansya ng pamilya. Makita mo kung paano mo ipapahayag yung presensya mo. Kung nabubuhay ka lang para yabangan yung mga tao, babagsak ka. Pero kung nabubuhay ka dahil alam mo magpakumbaba sa Diyos, hindi para ikumpara yung sarili mo sa ibang tao. Kasi the more na kinukumpara mo yung sarili mo sa kapwa mo Kristiyano, sa kapwa mo pamilya, hindi ka pa rin, wala ka pa rin humility, hambog ka pa rin. Ikaw at ako hambog pa rin. Pag gano'n ang ugali mo, 'di ba, na wala kang ginawa kundi bakit si ganito ganyan, bakit si ganito ganyan. Kapatid, ang goal natin dito to be Christ-like. Ikumpara mo yung sarili ko sa Diyos para matutunan natin magkaroon ng humility. That is the goal. Hindi yung kapwa mo ka-Kristiyano o kapwa mo leader, doon mo kinukumpara yung sarili mo. Dahil ang importansya ng buhay, makilala yung Diyos sa buhay mo. Makilala ang presensya ng Diyos sa buhay mo. Mabuhay ka na ang purpose ng Panginoon na nagaganap sa buhay mo. Kaya nga kapag nire-represent mo si Lord, napakadelikado. Even Moises. Siya na yung makapagkumbabang tao pero hindi siya nakarating sa promised land. Bakit? Hindi siya sumunod sa instruction ni God. Sa order ni God. Nung sinabi sa kanya na sabihin mo sa bato na maglabas ng tubig, di ba? Hinampas niya. Ayaw ni Lord na ganun. Ikaw ang representative ni God Tapos magiging hambog ka sa harapan ng Diyos? Hindi. Kaya ingatan mo yung pagre-represent mo sa pangalan ng Panginoon, sa harap ng maraming tao, kahit pa sabing si Moises ka. Si Moises hindi nakarating sa promised land. Bakit? Di ba sabi ni Lord, by my grace kaya ka nandyan, Moises. Pero hindi mo pa iinumin yung mga tao na to kahit sabihin pa nga sa sama na ugali nila o hindi sila masunurin. Kasi bakit? You are representing me. Di ba? Hindi mo pagdadamutan yung mga tao na yun kahit ang titigas ng ulo nila. Kasi bakit? Nagre-represent ka sa pangalan ng Diyos. That is your life.
ang mabuhay sa Diyos. Sabi ng Diyos, ipako ang lumang pagkatao at mabuhay para sa Panginoon. Di ba? Ikaw ba gusto mo na binibigyan ng tubig na nagdadabog yung nagbibigay ng tubig sa'yo? Hindi mo gusto yun, kapatid. Kasi bakit? Di mo nakikita na galing sa puso niya. And that is God. Kasi si God, bakit? Puno siya ng mercy. Kaya kung magbibigay ka ng tubig, Moises, siguraduhin mo na nagbibigay ka ng may awa. Nagbibigay ka ng may pag-ibig. Kasi yun ako. Kaya dahil sa ginawa mo, Moises, hindi ka makakarating. Di ba? Hindi ka makakarating sa promised land. Kaya ikaw din, di ba tayo dito, tayong lahat, nagre-represent tayo bilang Panginoon. That is the importance of your life. Ang mabuhay para sa Diyos. Ang maging priority ang Panginoon sa buhay natin. Ang maging katulad niya. Kaya tigilan na po natin yung pagkukumpara sa ibang tao sa buhay natin. Kasi we will never be them. Kasi ang goal natin, be Christ. Kaya suriin po natin mga sarili natin kung ano yung pinapriority natin sa pamamagitan po ng pagsagot sa mga tanong na binitawan dito sa mensaheng ito. Sa pang-araw na araw na buhay mo, sino yung nabubuhay sa'yo? Sino yung nire-represent mo sa buhay mo? Diba? Huwag tayong mabuhay sa mga bagay na temporary lang. Diba? Makita sa buhay mo na gusto ko kasama si Jonathan, gusto kong kakwentuhan si Jonathan kasi nararamdaman ko yung encouragement, yung presensya ng Diyos sa kanya. Di ba? Ayokong kausap si ganito kasi puro negatibo yung nasa mabibig niya. Di ba? Ay, wag ganun, di ba? Dapat makita sa atin, yun ang pagdasal natin na Lord, maranasan ng mga tao sa buhay ko yung presensya mo. Yung pagkasama ka ng mga tao, hindi nakakalimutan nila yung problema nila kasi nararamdaman nila yung presensya ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Kaya sabi ni William dito sa law niya, if you have not chosen the kingdom of God first, it will be the end that make no difference what you have chosen instead. Amen? Kaya nga po, sabi ko nga sa inyo, di ba? Kung hindi si God ang priority natin, lahat ng second, third, and fourth, mali lahat. Kaya learn to prioritize God sa oras, di ba? Sa buhay natin. Na wag yung panasanay ka na lang na, Lord, patawarin mo ako. Na scripted na lang ba yung panalangin mo? Di ba? Pray by the Spirit. Pray by the Spirit. No, hindi lahat ng needs natin. Hindi. Dapat makita mo yung maging isa yung mind ninyo. Makita mo yung purpose ng buhay mo. Maganap mo. Amen? So, purihin po ang Lord. Let's pray. Heavenly Father, salamat po, Ama, sa mensaheng ito. Salamat po, Lord, na patuloy mo kaming tinuturuan kung na makilala namin yung sarili namin, na maging identity namin, yung maging anak kami ng Diyos na katulad mo. Na makalala namin sarili namin na may pagpapakumbaba sa iyo, Panginoon. Sumusunod sa iyo, nagkakaroon ng takot sa iyo. Makita namin yung dahilan kung bakit, kung sino kami at anong mga bagay na dapat namin gawin na matupad yung plano mo sa amin. Panginoon, yung purpose mo sa amin. Panginoon, na hindi lang kami nagdadasal ng mga bagay na pangailangan namin, kundi makita namin kung ano yung halaga ng plano mo sa buhay namin. Yung bagay na kapakipakinabang, yung hindi temporary sa mundo, yung hindi magpe-perish, Panginoon, na kahit mawala kami, Panginoon, katulad ni Moises, maitatak sa mga mahal namin sa buhay, na naging kasangkapan mo kami, na nagamit mo kami, na naluwalhati ka namin, na naparangalan namin yung pangalan mo sa pamamagitan ng mga mabubuting gawa na taglay ng banal na espiritu na nagmanifest sa buhay namin at na-present namin, Panginoon, sa harap ng maraming tao, even mga ibang lahi, Panginoon, yung mabuting kaugalian, mabuting pag-ibig, yung love of the Lord na nagmumula sa iyo na ibibigay namin sa kanila. Yung mindset, Panginoon, na iisa tayo. Lord, na mas makita namin yung bagay na mas mabuti para sa iba. Yung bagay na hindi masama, Panginoon, yung bagay na makakapag-encourage sa kanila, na makita nagre-represent kami sa pangalan mo. Dahil yun yung goal namin, to be like you, na mag-focus kami sa iyo at hindi sa mga problema, kundi sa mga pangako mo sa amin, Ama. Salamat po, Panginoon, sa araw na to, na pinahintulot mo, Panginoon, na makapagmensahe ang iyong lingkod. Salamat, Panginoon, sa wisdom, knowledge, and understanding na patuloy mong tinatanim sa bawat puso ng bawat isa. Na maging katulad kami, Panginoon, kung paano mong hinubog ang ugali, Panginoon, ni Moises. Lord, na pinahintulot mo, Panginoon, na maging
karapat-dapat siya dahil sa kabutihan na tinuturo mo sa kanya, dahil sa mga pag-uugali na tinapyas mo sa kanya, na magkaroon siya ng humility sa harapan mo at sa harap ng maraming tao to represent who you are. Ganon din kami. The body, we are the body, we are the temple of the Holy Spirit. Lord, help us to represent who you are sa buhay namin. Na hindi ka namin mapahiya. Na Lord, na mas matuto kami na mas maging malaki yung tingin namin sa iyo kaysa sa tingin ng mga tao sa amin. Na makita nila, Lord, na ikaw yung napaparangalan, Panginoon, sa mga bagay na ginagawa namin to glorify you. Hindi sa mga mag-glorify kami o maging sikat kami o maging fake kami dito sa mundong ito, kundi ikaw ang maging sikat sa buhay namin because we know that you are our priority, Father God. Lord, salamat po sa umagang ito, sa hapon na to, anumang oras sa sulok ng mundo, Panginoon. Lord, na patuloy maitanim ang mensahe mo na ito at patuloy na pag-usapan pa sa susunod na henerasyon, Panginoon, kung paano mo, Panginoon, Lord, sinamahan si Moises, samahan mo din kami sa bawat buhay namin, na sa bawat paghakbang namin, Panginoon, makita yung presensya mo, makita ko sino ka sa buhay namin. Magliwanag ka sa buhay namin, Panginoon, kung paanong nagliwanag yung mukha ni Moises. Na parang anghel. Kung paano nagliwanag yung mukha ni Stephen. Dahil sa pagsunod siya sa'yo, na kahit mamatay siya, Panginoon, yung mamatay kami para sa'yo, Panginoon, ay kapakinabangan sa amin. Turuan mo kami na laging maging mahabagin, mapagkumbaba, Panginoon, before you, O God. Salamat, Ama. Salamat po. Lahat mo ng burden namin, tinataas namin sa iyo, Lord. At alam namin, Lord, that the way we surrender you, doon mo mas papakita, Panginoon, na ililigtas mo ang bawat isa sa amin at ang pamilya namin, Panginoon. Dahil nagtagumpay ka na sa lahat. It is finished, Father God. Salamat po sa pangako mo na panghahawakan namin, Ama. In the mighty name of Jesus, I pray sa iyo po ang karangalan, katwiran at kapangyarihan sa pangalan ng Diyos Ama na buhay na aming sinasamba sa Espiritu at katotohanan sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Glory to God po and God bless po. Amen. Hallelujah. Thank you, Sis Beverly. Salamat sa Panginoon.